na lang ako. Tama na, sobra na, mag-resign ka na. Yan po ang dapat ang panawagan natin dahil sasabihin ko, meron tayong bangat na administrasyon unless he proves it otherwise. Diba? Marami na pong nagsasabi sa atin na dapat patunayan niya na hindi talaga siya tunay na isang drug addict. Importante po yun dahil nakikita niyo na po kung ano man ang nangyayari sa ating mga paligid. Ito po ay manifestation ng isang hindi tamang pag-iisip. Okay? So ngayon, maraming salamat. Biglaan po ito. Siyempre, nagpapakita po tayo ng suporta sa mga nangyayari sa Davao City, sa KOJC. Alam po natin, yung ating karapatan at lalo na ang karapatan ng mga KOJC, hindi po naman pag-aari ito ni Pastor Kibuloy. Ito po ay pag-aari ng mga membro ng KOJC. Pag-aari pala ng mga membro eh. Bakit kinukugkog? Hustisya! Diba? Hustisya! 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 Napakawalang nga! Nung sino ba yung kamukha? Ni Diwata ba yun? Si Diwata ba yun? Sinasabi nila. Sino po yan? Wala na, nilaglag na ni Avalos. Kasi magkakabuking. Hindi ko po alam. Kasi dapat po ang PNP ang nagpoprotekta sa taong bayan. Kaya naglagan. Maling-maling po yung mga ginagawa nila. Masakit sa dibdib. Ako, dalawang araw na akong umiiyak. At syempre, si Atty. Harry Roque. Sabi nga ilang taon na yan. Atty. na, hindi ka nakukulong, di ba? Ha? 58 years. Inaamin mo na may 58 years. Mukhang bagets pa po si Atty. Harry Roque. Pero sobra na po. Talaga po sobra na. Kailangan po talaga magising na ang taong bayan. Hindi lang po kasi marami pong issues eh. Hindi ko na iisa-isahin yung PhilHealth. Isa pa yun. Bakit? Palagay ko kaya nila ginawa ito dito sa Davao, dito sa KOJC para pagtakpan dahil alam nila. Alam na natin na ninanakawan nila ang PhilHealth. Ito contribution po ng taong bayan. O bakit kailangan po nilang kunin? Di ba? Bakit kailangan nila? Well, para sa akin pagtanakaw yun eh. Maganda kasi ang kingdom. Sa ibang bansa ay sa Japan pa, ako sa yung Prime Minister, nagpapakatiwakan yun sa Bakit hindi po tayo pero dito wala. Gumising na po kayo talaga po dahil ilang araw na lang yan, ilang buwan na lang yan at hindi matatapos ang taon, eh wala na po tayong kwata sa kaban ng bayan. Wala na nga eh, kinuha na nga sa PhilHealth eh. Diba? So, hindi. Ang ibig ko sabihin, dapat yun to, napapakinabangan natin dahil pera natin ito. Yung ayuda, okay? Yung ayuda, pera po natin yung ayudang yan. Diba? Kailangan natin ng long-term policy para po at least maiahon tayo sa kahirapan. Okay? Ang taas ng bilihin. Alam ko marami pa pong dapat magsalita rito. Pero sana po, nakikiusap po ako sa inyo. Sana po lumabas na kayo. Alam ko, masarap manood dito sa online, dito sa ating mga vloggers. Maraming salamat sa inyo. At kung titignan nyo ang Walang cut yan ha, walang cut. vloggers natin, thousands and thousands, hundreds of thousands. Walang edit. Wala yan. Kahit naka-survey pero kailangan po ninyong lumabas dyan. Walang slice. Kailangan ninyong lumabas sa lansangan. Dito na kayo nakakapanood ng balita. Hindi nila binibigyan ang viewership natin.
kami barbero! kailangan lumabas po tayo. Pero, At marami pa pong activities ang maiso at inilinya po natin yan. At sana po makinig lang po tayo sa mga updates at marami pa po tayong dapat gawin. At maraming salamat at maraming salamat sa mga speakers po natin ngayon. At maraming salamat, maraming salamat po sa mga dumalo ngayon. At syempre, aasahan namin po kayo sa mga susunod na mga activities at sa mga araw. Okay? Sino pa ba ang magsasalita? Meron pa? Rafa! Kan, ito po ay nanggagaling sa business sector po. So pakinggan po natin siya pagdating po sa economy natin. Essentially. Magandang hapon, Pilipino! Magandang hapon sa ating lahat, Pilipinas! Lahat tayo nandito para ipamungkahi ang ating sentimiento sa ating administrasyon. Tayo natitipon dahil nakikita natin ang isang rehimen na walang ginagawa kundi ipabatid sa ating Pilipino at mga dito sa buong Pilipinas na ang kanilang polisiya ay ang politics of revenge. Ano ang politics of revenge? Ang politiko na manggipit, ang politiko na manggurgor, ang politiko na manloko, ang politiko na magnakaw, ang politiko na magsinungaling, ang politiko na hindi depensahan ang mga karapatan ng bawat Pilipino, maging KOJC ka man o INC o Muslim, lahat ng ating karapatan ay namabiolate. Bakit? Wala sa sarili ang ating Pangulo. Bangat! Napakasimple lang po. Nag-issue ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy. Ang warrant of arrest ay na-execute na noong nakaraang linggo o mga 2 linggo. Yesterday or the other day, bago nangyari ang lahat, nasa loob po kami ng KOJC. Ang lugar ng KOJC ay lugar ng kapayapaan at pagmamahalan. Pero ano ang ginawa nila? Nag-issue ng warrant or in-execute ang warrant. Correct me if I'm wrong, attorney. But the same document ang ginamit, ayaw pang ipakita. Ngayon, ano ang sabi ng CHR? Ano ang sabi ng DSWD? Ano ang sabi just this morning ng Presidente? We should adhere to public order. We should adhere and follow the rule of law. Ang tanong ko sa iyo, Bongbong Marcos, sinusunod mo ba ang batas? Bangat kasi! ang sinusunod niya ay kanyang sinisang ipapalito. Ang sabi ng ating gobyerno ay irespeto natin ang batas. Pero ano ang ginagawa ni Torre? Nilalabag ang batas when they ought to be the defender and protector of every single Filipino. So ano na ang gagawin natin? Are we going to roll over and play dead? Hindi tayo papayag. Kaya ang panawagan natin Salvador.
Sa madaling salita, ang ating hinaing ay hindi haka-haka lamang. Ang Pilipino ay nagugutom. Walang magandang transportasyon. Korupsyon sa gobyerno. At nabalitaan niyo na ba na sa Martes, kukulkurin ang pondo ng Vice President at hindi bibigyan ng pondo ng Kongreso si Vice President Inday Sara. Subukan nila! Pero punong-puno ang kanilang mga bulsa. So again, ang panawagan ng buong Pilipino ay buong